alam niyo ho, mga kababayan, kung bakit nagtatago si Bato de la Rosa? Dahil ho dito oh, sa kinatatakutan niya. Ayan, kayo naman sinabi niyo na tsismis. Hindi tsismis, para ho sa atin hanggang ngayon po, tsismis mga kababayan. Kasi wala pa naman din pong nagiging balita no? Na talagang meron na eh. Malay nyo, tinatakot lang sila ni Ombudsman Boying Remulla. Pinaglalaroan ng magkapatid. Pinaglalaroan ng magkapatid. Eh bakit? Biruin nyo, magkapatid po yan. O tayo na lang dumako na lang tayo sa sarili nating tahanan, sa loob ng tahanan natin, mga bossing Di ba? Kunyari, kayong dalawang magkapatid, no? Yung mga ganitong impormasyon, parehas kayo nagtatrabaho sa gobyerno. Tingin nyo, hindi pwedeng mag-text si John Vic Remulla kay Ombudsman Boying Remulla. Kuya, ano ba yung sinasabi mo na may warrant of arrest na si Bato de la Rosa? Ano? Kasi para kami sa DILG, alam namin kung ano ba yung warrant of arrest. Alam niyang dalawa na yan kung meron o wala, mga bossing. Pero ako, para ho sa akin, no? Sa ngayon, nasasabi ko na chismis lang muna, pero tingin ko meron talaga Ang tingin ko ho, mga kababayan, ang tingin ko, hinihintay lang mapalitaw, no? Si Bato de la Rosa. Hinihintay lang lumabas si Bato de la Rosa. At once na naispatan ho, si Tobats, mga bossing, panigurado po, dakma ang aabutin yan. Yan ang nakikita ko ho dyan, mga kababayan. No? Yan ang nakikita ko ho dyan, mga bossing. Yung kumbaga, sige, nagtago na no? Sabi ni Remy Rivera, duwag si Bato, harapin ang bangungot sa buhay niya. Matapang pa dati, ano? Come on, Mr. Trillanes, Mick Madi! Ganun. Gulat tayong lahat. Sabi natin, ang tapang ni Bato de la Rosa. Ang lakas sumigaw ng Mick Madi. No! Come on, Mr. Trillanes, Mick Madi! Ayan, may mga magtatanong na dyan. Boss Mark, ano ibig sabihin ng Mick Madi? Yung Mick Madi po, mga kababayan, make my day po iyon. No? Make my day po iyon sa ating mga Katagalugan. Kaya ba to? Come on, Mr. Trillanes, Mick Madi! Yun po yun. Now you know na ho, mga Boss Chief Amoser. No? Ngayon, bakit naman nasabi ni Mark Ramos na talagang merong warrant of arrest na din talaga to si Bato de la Rosa at hindi lang hayagan na inilalabas po? Kasi ang ICC, mga bossing, di ba? Nagpangalan na din po sila nung mga co-perpetrator, mga kababayan, mga Boss Chief Amoser, ng dating Pangulong Duterte. In Tagalog, in salitang kalye, kalsada, kasapakat. Di ba? At nangunguna nga po dyan yung pangalan ni Ronald Bato de la Rosa. Noong mga unang araw, na-report na ito. At ang linagay lang, yung mga pangalan nila, redacted. Kumbaga, tinakpan, tinanggal para hindi muna makita. Pero ngayon po, hayagan na, nilalantad na po yung mga pangalan nila. Di ba? Ronald Bato de la Rosa, nangunguna po. Chief PNP, mga Boss Chief Amoser. Sumunod, Vicente Danauho, mga kababayan. Ayan. Counterintelligence daw po. Alam mo na, hindi na din po ako nagulat kung nandito yung pangalan ng Vitaliano Aguirre, mga bossing. Ayan Vitaliano Aguirre. At sino pa yung isa? Isa pa din to. Malapit na din pong mawalan ng saysay. Actually, wala naman saysay ngayon din to puro pa forma, puro pa post, puro pa picture lang po ito. Magmomotor. Tormo, dala yung motor niya. No, yung tipo hubang akala niya, gonggong ang mamamayang Pilipino, tapos may nagko-kodak na o may nagpipicture na doon sa gilid ng nagtitinda ng fishball. Uy, si Senator Bongo, kakain ng fishball. yung mga style, kunyari, hindi alam, nabidyohan si Senator Bongo, kakain ng fishball. Di ba? Binibidyohan pong gano'n, tapos kunyari, mag-aalok, manlilibre. Di ba? Ganyan po kasi ang alam nila para makuha ang simpatya
nung mga kababayan natin. Ano po, kunyari, low profile ho, mga bossing. 'Di ba? Kunyari, mga low profile, mga kababayan. O, Christopher Bongo, pag nagpalugaw pa ito, itlog na lang. Kakalahati. Kakalahatiin pa. O, saan ka pa? 'Di ba? Lugaw ni Bongo, itlog kalahati. Hindi man lang binigay na isang buo na lang, magkano lang ang itlog. No? Sino pa yun nandito? Camilo Cascolan, PNP chief din, operation. Sino pa? Oscar Albayalde, Regional Director, NCRPO. Ilang PNP chief yung mga nabanggit natin? Vicente Danao, De La Rosa, senator na eh. Ito naman po, Vicente Danao, Camilo Cascolan, Albayalde, mga medyo tahimik na po ngayon. Dante Gueran, NBI Director, Vitaliano Aguirre, tsaka yung Chief PNP, Chief PIDEA, Isidro La Peña. Naalala nyo po, yung si Bato de la Rosa nagpupuyo sa galit, no? Eh, ang sabi, nandito na po sa loob ang ICC. Sabi niyang ganon. At kinakausap na po yung mga kapulisan, no? Para tumestigo laban sa akin. Sabi po ni Bato de la Rosa yun, kung maalala nyo po. Nasa Pasay daw po na hotel yung mga ICC. Ako naniniwala ho ako doon. Naniniwala ho ako doon, mga kababayan. Doon sa sinabi ni Bato de la Rosa, may intel din po yan. No? Senador. Kung tayo nga, pasimple-simpleng mga tao, kahit papaano po, may mga natatanungan at may mga na sasabihan tayo eh. Yan pa kaya? Diba? Yun lang. Hindi ako naniniwala kay Bato de la Rosa nung sinabi niya na pinupuwersa, pinipilit yung mga kapulisan tumestigo laban sa kanya. Bakit to? Eh kapag ka pumasok ang ICC, patago, palihim. Kapag ka nagbungkus yan, maraming tao, halata na yan. Siguro mga padala-dalawa yan. Baka, eto lang po mga kababayan. Sa akin lang po to. Sabi ko naman po sa inyo, wala tayong bla 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 nakakilala doon sa loob ng Malacanang. Wala. Lahat po ng ating mga ibinablog galing po sa mainstream media, tapos ina-analyze natin, tapos nakikipag-interact tayo dyan po sa comment section. Ang tingin ko, mga boss chief mo, sir, talagang pumasok ang ICC. Mga dalawang tao. Siguro, itong Oscar Albayalde, Camilo Cascolan, Vicente Danao, baka inilalaglag na sila. Oo, siguro iniisip nila, ayaw namin na magaya kay dating Pangulong Duterte na ikinulong doon sa loob ng dahig, doon sa ICC. Ayaw namin magaya kay Ronald Bato de la Rosa. Kaya kami, since kami inutusan lang, ginawa lang namin ang aming trabaho, abay, makipagtulungan na kami sa ICC. Dahil kung yon, dating Pangulo, nadala, naikulong, naioblo, eh ano pa kami na inutusan lang? At mga simpleng mga PNP chief lang. Diba? Makipagtulungan na lang kami sa ICC. Hello? Makipagtulungan na lang kami sa ICC. Ngayon, siyempre kapag ka na ramdaman ng ICC, etong mga tao na to, etong mga PNP chief na ito, nakikipagtulungan sa atin. Sige, ganito na lang ang gagawin namin. Sa oras na may pagdinig o sa oras na may mga hearing, ang gagawin nyo, pupunta na lang kayo sa ICC at pagkatapos ng pagdinig, uuwi na kayo since nakikipagtulungan naman kayo. Baka ganun yan. Ano po? Ituturo nyo lahat ng talagang mga kasapakat at kung sino yung mga mastermind at kung sino ang nagpupush kay dating Pangulong Duterte para gawin yung mga ganito. Di ba, mga kababayan? Naku po. Kapag nagtugma at tumama yung iniisip ko, laglag ang tuka ni Bato de la Rosa at ni Bongo. Si Bongo, tatanggi-tanggi pa. Wala daw siyang, bakit po ako nadamay dyan? Bakit po ako nasama dyan? Aba, ikaw yung anlakas ng loob eh. Nung panahon ng kayo ay namamayagpag, diba? Si Bongo yung merong interview, ibinalik pa din po yung mga reward system, no? Pagbuhay po,
500,000 lang. Kapag kapatay, 1 million po yan. Pagka naman po nanlaban, 2 million po yan. Baliktad. Mas malaki ang reward pag patay yung mga runner or whatever, o kung yung mga malaki sindikato, pag patay, malaki. Paano yun? Di pinagpapatay na, pinagpanlalalaban na ng mga pulisya, ang dali-dali, sabi, hawakan mo tong baril na to. No? Tapos, boom! Oh, sir, nanlaban po. Mas malaki kinita ng pulis. Di ba? Oh. Ngayon, ano po ang negatibong epekto? Wala na magsasalita. Nahuli, tegi, tsugi, patay. Oh. Wala nang maiimbestiga. O saan ba nanggagaling ito? Sino ba yung pinaka-boss mo? Hindi na matatanong ng ganun. No? Kung baliktad yan, no? Kung baliktad. O kapag kabuhay niyong nakuha, maayos, 2 milyon. Pagpatay, 200 na lang. Wala na tayong mapipiga dyan, patay na yan eh. Dito sa buhay na buhay, maaari nating makuha, matanong, maalam, mapilit, makuha kung sino talaga yung mga boss nila. Nakita nyo ho yun? Para ho sa akin, parang sadya na baliktad talaga. Yaman na. Patay na lang, patay. Kapag kapatay, edi ayos, hindi tayo maituturo. Di ba?